Can you hear me, class? Yes po, sir. Okay, Rabbit. Okay, good morning sa ating 20 plus students. Uh, to- uh, Today, our topic is on Data Privacy Act, no? Data Privacy Act. And I'll check I'll go to the attendance first. Section 5. So, here, ano ba tong Data Privacy Act? From the title itself, you would infer that this is the protection of the data of individual persons. May quiz po tayo week after next kasi consultation tayo sa Wednesday. Hindi natuloy yung consultation natin this week kasi nga may out-of-town lecture kung saan I was assigned as one of the lecturers. So my point is that as I discuss, please you jot down notes because part of the discussion are already questions that part of the quiz. Okay, so para may idea po kayo. So again, protection of data. Take note, ang pinoproteksyahan dito na tinatawag natin na data subject are human beings or natural persons. Hindi po kasali ang mga entities. Now, that is on the subject or the data subject. Take note, the data that are covered here are essentially all information about the person. Lahat ng information about that person are considered data. Maliwanag po yun. Lahat, name, sexual preference, address, hobbies, lahat, any and all information about that person is part of the concept data. Now, pero may mga information na not protected or do not have protection under the Data Privacy Act, which we will discuss later on. Privacy. When you say privacy, of course, you wanted that this data will remain private. As much as possible, ikaw lang nakakaalam. So bakit mayroon tayong Data Privacy Act? Because in our lives, sa pamumuhay po natin, may mga information tayong kailangan ibigay. Either out of legal obligation or gusto mo lang ibigay sa kanya. Baka ikaw pa isang respondent sa isang survey, so ibibigay mo sa kanya. So this information must be protected by the person who are authorized to receive it, authorized to gather it, authorized to collect it, authorized to process it, or authorized to keep it. Okay? So yun po yung mga sinasabi natin na protection and of course, tinatawag natin na privacy. Because sometimes, gaya nito sa school, punta ka ng school, kailangan ka magbigay ng address mo doon, kailangan magbigay ng pangalan ng mga parents mo, kailangan ka magbigay ng kung ano-anong information that they require. Kung tutuusin, kung pwede lang sana na pangalan na lang, tapos na, hindi na. But that is part of your obligation or condition dun sa enrollment mo. So this information are gathered, collected in relation to your, pwede natin sabihin contract or pwede natin sabihin sa performance ng student obligation. So anong
Saan papasok po yung data privacy? Ang data privacy, papasok doon sa kung sino mang tao authorized, sabi nga natin, to collect, receive, etc. with that information, dapat hindi niya isi-share sa ibang tao na walang authority ang data subject. Tapos, kung matapos na po niyang gamitin ang data na yan for the reason that it was collected, dapat i-discard niya yan properly, appropriately. Hindi lang itapon niya dyan, iiwan niya dyan, gano'n. So, yun po yung taklaw ng Data Privacy Act. Ibig sabihin dito, hindi mo masisi ang madlang people sa data mo na ikaw mismo ang nag-post or ikaw mismo ang publicly made that publicly available. Ikaw po ito. Mayroon kang mga pictures, lahat-lahat, activities mo. Araw-araw, pinupost mo sa social media mo. Simula kahit natutulog ka, nagpo-post ka. Okay? Pagising mo, anong gagawin mo, lahat-lahat. So all of your life is already in public. So wala na. Kung kukuha po ako doon ng clippings doon, saka ganito, there is no such violation anymore of data privacy because again, ikaw mismo, you wanted your data or information known to the public. So yun po ang tandaan natin. Pero yung ako, for example, may mga pictures kayo dito sa canvas niyo, napaka-pogi, napakaganda talaga. Parang hindi, parang hindi pang canvas. Pero okay yun. Wala po akong authority na i-ano ko ito, i-screenshot or i-record, whatever, and then ipopost ko po ito, guys, sa sa dating site. Lagay ko dito sa dating site. Hindi po yan pwede. Bawal po yan. Okay? May isa po akong kaso na encounter na ganun po, guys. Magmamahalan sila. At alam mo na, pag super nagmamahalan kayo, you could do stupid things because of stupid love. Ganun. So, lahat mayroon silang mga And then, ang nangyari, bakit kasi ginagawa, no? Yan yung palaging sinasabi. Why would you record things which are not supposed to be recorded? Dapat nasa memory nyo lang yan. You know what I mean? Yung mga explicit sexual acts na nire-record, hindi pa masatisfy ng memory, or pwede ba ako mag-joke, hindi pa masasatisfy ng salamin, talagang i-record talaga. Kasi nagmamahalan. Sir, kasi tinanong kong kliyente, ba't mo inalaw kasi yung boyfriend mo na ganito? Kasi sir, during that time kasi sir, ang sabi niya sa akin, para lang sa aming personal use. Para as years pass by, pwede namin balik-balikan at panuurin. What the? Ano yun? Di ba? Alam nyo ba guys, na pag mag-leak po yan siya, delikado na yun. Kung sa cellphone yan siya, alam nyo ba na ma-retrieve yan siya kahit ano pang mangyari? Tanda nyo yung kaso ni Hayden Ko, na talagang natanggalan sa pagka-license niya? Kasi anong nangyari? Ni-record niya. Pagkatapos, nasira yung kanyang computer. Pinaayos sa Green Hills. Alam mo naman yung mga tao, di ba? Kaya mag-ingat po tayo. Paayos-ayos na yan. Ako, kahit pa i-delete mo yan, guys, yung mga recording mo dyan or information, that is stored there permanently. Kita nyo naman sa mga forensics, di ba? Kahit basag-basag na yung cellphone, talagang ma-check pa yung laman nun. Or ganun din sa cloud. Alam niyo yung cloud ulap, di ba? Alam niyo yun. May mga artista sa Amerika na talagang kinasuhan ang company because yung kanilang photos na mga masisela nasa cloud nila. Ang tanong, bakit kasi ganun? Well, probably sabihin mo, hindi mo sila kasi sir, I like my physique now and I want to maintain and I want to have memory of this, mga ganun mga bagay. But my point is, again, yun po nangyari dun sa kliyente ko. Talagang ni-record niya. And during that time even, matagal na to. So, binurn niya pa sa CD kasi during that time, lang naman, wala pang technology. Burn niya sa CD, tapos binigay niya sa kanyang kabarangay. Di ba? So, sikat na sikat sila ngayon. Stupid love. Okay.
So, bawal po yun. So, bottom line, huwag na tayo mag-isip ng mga ganon, mga recording na yan. Bakit? Bawal nga sa atin ngayon, i-record kita without your permission. Photo voyeurism. Okay? Bawal po yun. So, with more reason na explicit pa yung dating nun, bawal talaga yun. So, yun po ang nangyari. Mayroon din po akong isang kliyente, ganun din. Stupid love din. Magmamahalan sila until such time na yung nasakal na yung babae. Ganun pala yun. Masasakal ka pala na sinusundo siya, hinahatid, sinusundo, pinapadala ng mga kung ano-ano, lahat-lahat mo natakot siya. Sabi niya, this is not love. This is already obsession. Parang ganun siya. So sinabihan niya nga talaga. Data privacy tayo ha. Sinabihan niya na, totoong pangalan, sasabihin ko, si Diyos. Yan. Sinabihan niya na talaga, Diyos, I think maglaylo po tayo. Kasi number one, hindi naman, guys, ganun yung mga babae pag maghiwalay sa lalaki, matandaan nyo ha, hindi naman sa hindi kita gusto, hindi kita mahal, pero may priorities po ako sa buhay ngayon. Kailangan ko ng space and time to know more about myself. Di ba? Mga ganong mga datingan, no? So, it's not about you. There's no problem with you, Diyos. Ang problema sa akin, I need to have time to search my soul. Ganun, guys. Pag ganun ang sistema, hihiwalayan ka na nun. Di ba? So, walang nagawa si Diyos. Until that time, hiniwalayan sila. Pero si Diyos ay may talent. Ano po siya? IT. Ginawa ni Diyos, hinak yung Facebook account. Kinuha yung mga pictures, dinikit sa mga photos ng mga bold stars o mga porn stars at ginawa ng Facebook account. Nakalagay pa doon yung services offered. Nakalagay doon, ano tawag doon sa kanila? Escort service. Ganun, di ba? So, pinasuhan namin siya for violation of data privacy. So, mag-ingat po tayo sa data natin, no? Sa cellphone natin kasi wala po ngayon yan natin. So, yun po yung general idea about data privacy. Sana guys, habang kumakain kayo, nandyan po kayo. Kasi sa kabilang section kanina, medyo nagsabi po ako raise po ako ng sentiment about them kasi kukunti lang sila tapos mabababa pa yung midterm score. Okay, so we have here Republic Act 10173, the Data Privacy Act. Ito po yung sinasabi po dito na protection sa mga data. Take note, there are two aspects here. Ang pinoprotect ng data privacy. One is to have not private information about himself disclosed. So lahat ng information, like for example, ako, lawyer, mayroon pong mga client na pumupunta sa akin on the pursuit or in the pursuit of hiring me as a lawyer. Sa pag-iisip or sa intensyon na kukunin akong bilang abogado, so magkwento na yan sila. Lalo na yung sa mga VAUSI, Violence Against Women and Their Children, 9262, Republic Act 9262, or dun din sa annulment or nullity of marriage. So magkwento na yan sila, guys, bakit ganito lahat? What if hindi natuloy yung kanyang pag-hire o pag-employ sa akin na lawyer? Tapos mayroon na akong nagawa, nakakainis siya, hindi siya nagpatuloy. Can I divulge this information to others? Alam mo, ganyan pala yan siya. Alam mo, nagranas po yan sila ng marital problem kasi ganun. That is not allowed. Or ganun din po sa health. You are not to health doctors, no? Confidential information disclosed about yourself. Or mismo ako, may sinabi po ako sa iyo in confidence, hindi mo pwede i-disclose yan sa iba. That is on private information. Kaya nga guys, bawal po yung ginagawa ng mga kaibigan natin na hindi alam ng kabilang party, naka-speaker na pala siya. Tapos nandun kayo, okay lang kung obvious na alam niya naka-speaker siya, but he is talking to you as if you and siya lang po ang nag-uusap. Tapos tinatakpan mo lang, tapos pinagtatawanan niyo. Ganon. That is not allowed. Second is to live freely from surveillance and intrusion. During the olden times na wala pa yung
technology, meron tayong batas, no? Anti-wiretapping Act. Yung anti-wiretap, alam mo naman yung ang telepono dati, may wire po yun. Hanggang ngayon, yung landline, may wire po yun. So, anti-wiretapping Act. Kasi tinatap yung wire para pag angat mo ng telepono, maririnig nila. Like ikaw, nandito ka, tapos dududahan ka o anuman ng police. Mag-uupa yung police. No? The police, for example, will rent the adjacent or adjoining unit. Condo man yan, or apartment, or bahay. And then pagkatapos nun, itatap po yung connection ng telepono mo. So that, sandali guys, wait. So that, going back, so that they will hear your conversation and gagamitin yan sa inyo. Bawal po yun. Or even mismo doon lang sa loob ng bahay. Perhaps you have the idea about extension phone na mayroon kang isang account lang, isang PLDT account for example, and then isang bahay. Pero dalawa or tatlong extension. Mayroong main, tapos sa living room, tapos mayroon kang extension sa kwarto. Or kung mayaman ka, sa basement. Parang gano'n. Para hindi ka na, pag mag-ring kung saan ang pinakamalapit na handset, yun yung gagamitin mo. And you know what? Hindi rin yung pwede kasi isa lang yung account mo. Pag mag-ring po yun, pag inangat yun, tapos yung isa iangat din, dahan-dahan, hindi niya malalaman yun kung hindi sensitive yung pandinig niya. And then marinig mo yung conversation. That is anti-wiretapping. That is prohibited. Because again, the conversation received there is gathered illegally without the consent of the parties conversing. And therefore, that could not be admitted in any proceedings. Yun po ang sabi ng batas. Ngayon, because of technology, iba na. Innovation ngayon, technology, screenshot, lahat. Kaya nga mas maganda at mas maigting po ang tawag nito, ang protection. So hindi ka pwede i-surveillance. Okay? Or i-intrude ang conversation mo, bawal na bawal po yan. Okay? That is the general idea of this Data Privacy Act. Now, ang batas po, lahat dapat may basis po yan sila. Otherwise, if it has no basis and if it runs, lalo na, if it runs counter with the Constitution, that would be declared unconstitutional. Kaya nga, kadalasan sa mga special laws or kahit anong mga batas, nagkukote talaga yan sila ng basis, legal basis from the provisions of the Constitution. Para pakita na ito po constitutional. In fact, tinupya namin, nire-reinforce namin ang basic tenet dun sa Constitution. Kagaya nito, values, dignity, and guarantees full respect. Magtatawag sana ako dito ngayon kasi kanina sa kabila tumawag ako kasi kukunti sila. Pero sana nandyan lang kayo guys kahit anong ginagawa nyo. Okay, meron ba ako makikitang daliri dyan or isang daliri lang? Salamat naman. Nakakatulong po yan lalo na masama yung aking pakiramdam ngayon pero may obligation po tayo. So, values, dignity. Bakit guys? Alam nyo ba? Alam nyo naman yan sa data privacy sa Pilipinas lalo. And people in general, pag may alam ka na sikreto sa ibang tao, lamang ka. O, diba? Alam mo, si ganon. Alam ko yan. Ganito. Maganda talaga pag pinag-usapan ang buhay ng iba. Pero pag pinag-usapan ng buhay mo, talagang sensitive ka. Ay, hindi naman yan totoo. Ganito. Grabe, wala kang karapatan. Pero pag others, ganun po. And that's why, data privacy protects and maintains the value and dignity of human. What if alam niya na may sakitin ka? And okay lang yung sakit mo is physical. Mas mahirap pag mental. Lagi kang nasa UHS, kay Ma'am Cathy. Oo, talagang Oo, kasi Ma'am Cat, ganito. Habang nagkaklase po ako, gumagalaw po yung letra ng PowerPoint. Grabe, no? Sample lang yan. Talaga? Tapos sabihin pa ni Ma'am Cathy, normal. Gumagalaw?
Saan ba papunta ang galawan? Kaliwa, kanan, di ba? Tapos, kanan po, ano ba, paikot? Something like that. Pag lumabas po yung result na yan, naku, pagpapagtawanan ka, grabe. Si ano, ganito pala, kaklase ko pa naman, katabi ko, yung kasama kami dati, ang dami pinagsasabi. Na ano, nakakita daw siya ng ganito, ganito, ganyan. So again, you will be subject to ridicule. That's why all information must be kept. Especially pag hindi ka authorized and you are not an intended recipient of that information. That's why one of the protection and the data privacy seeks to maintain is the dignity of human person and respect for human rights. Okay? So yun po yun. And of course, innovation wing, the government even here accepts and realizes that walang laban ang gobyerno sa innovation ng communication at technology. Wala, hindi mo mapipigilan, sabi ng gobyerno. Kaya nga, ikaw ang mag-a-adapt. So ang government mag-a-adapt. So since there are innovations, there are ways now, advanced technology to communicate, the government must also come up with innovative laws to protect these rights. Yun po ang sabi dito, constitutional basis. Now, may mga breaches po. Alam niyo man ang breach, di ba? Breach of contract, hindi mo sinunod. So data breach. Kasi guys, under sa data privacy, ito po yun. Only the intended recipients are allowed to, number one, keep the record or keep the information and to discard that appropriately when the purpose of those information are done or accomplished. Hindi mo pwede talagang i-discard mo lang yan. And other people are not allowed to record, di ba? Share, collect. Bawal yun, bawal. So sometimes ganun ginagawa natin, minsan out of prank pa yan. Mamaya ma-discuss natin yung prank na yan na hindi porket you have the freedom of expression and you are maintaining millions of views, gagawin mo akong subject dun sa prank mo. Bawal po yun. Bawal po. Unless may consent ka dati. Okay? Maraming na nangyari niyan. Wala na tayong time to discuss that one. Isa. Dati sa panahon ni Isko, yung una pa siya, yung mga vlogger niya sa traffic, di ba? Pag nahuli ka, talagang ifo-focus ngayon ang mukha mo. Tingnan mo ngayon even sa TV. If you recall, during pre-pandemic, makikita mo pag may hinuli, talaga focus ang mukha. May isang tao, isang faculty po, ng FEU ay nahuli ng ganito, ganyan. Titingnan natin talaga yan. Ang pangalan niya is ganito, isulat pa yung pangalan niya at mukha. Ngayon, tingnan mo. Bypass lahat-lahat, bine-blur. At even, hindi dinidisclose ang pangalan as much as possible. Kasi nga, protection of data privacy. Innocent, no? Accused are deemed innocent unless the contrary is proven in the court of law. So yun po ang protection. So may bakit number one, binibreach ang data? Bay ko na to Kasi po mahalaga ang information ngayon. Walang libre. Pagpunta ka sa mall, lalapitan ka, di ba? Kadalasan, lalo na pag maganda yung attire mo, talagang yung sapatos mo, hindi madapuan ng langaw. Kasi pag lumapit ang langaw, nasa slide ang langaw, napakakintab. Diba? So makita ka ng mga marketing, nagpo-promote doon ng marketing products, lapitan ka. Sir, libre lang po ito. Sir, wag ka matako. Wala. These are free, even sa BPI. Because what they need actually is information. Bigyan ka ng payong, nabibigay ka ng information. Advantage cards, ganun po yun. Bibigyan ka ng kung ano-ano at a certain time. Happy ka naman, pero yun pala, that's part of their promotion and that's part of their survey. Malalaman nila ngayon na, every Tuesday pala, yun ang pinakamababa na tao na pumupunta sa grocery. Na kumabinta pala yung product na to. So, ginagawa ng isang department store or isang grocery store, pinalagay nila yung display sa loob. Kung makikita nyo guys, pupunta kayo sa grocery store, yung hindi mabinta na produkto na sa harap yan. Yung mga hindi masyado mabinta or mga bago para promotional. Pero yung nabibinta, nandun yan sa sulok.
or inner part. Kasi gusto nila sa psychology, mind, na pagpunta mo doon, lalakad ka pa. And along or on your way towards that section, may makikita ka pa. Malamang, uy, oo, ano, ay, oo, mas gusto ko to, yung pang-remove ng ano, ng, ang tawag nito, yung dinidikit sa ilong, yung, whiteheads, oo, sticker or something. Ay, gusto ko to. So, marami kang makikita, marami ka pang mabili, additional, than the very item na purpose mo pagpunta doon. So, survey po yun, guys. Advantage card, survey po yun. Akala mo, titingnan mo, libre yung kuha ka ng payong, ng mga kitchen utensils, pero kung titingnan mo, paid yan sa information rather than they will conduct a survey. Yun, actual talaga yun. So yun, bakit binibreach? Kasi mahalaga ang information. Kagaya po nito, Comelec, Wendy's, bakit i-breach nila yung information? Kasi gusto nila malaman yung account mo. Gusto nila malaman saan ka nakatira. Anong information, mayaman ka ba? Ganon dito sa Comelec. Makukuha nila yung voters identification mo. Kung mayroon silang masamang balak, malalaman kung saan ka nakatira, saan kang barangay. Kasi these are information na hindi mo pwedeng ma-share. Recently, I was watching YouTube, yung Hamilton Hotel. Hamilton, if I'm not mistaken, no? Hamilton, dadali na rin yung Marriott Hotel. Segue po tayo One time pumunta ako ng Japan, company pa yun. Atira ako sa Marriott Hotel, overnight lang, parang ayaw kong lumabas. Sabi ko dito na lang ako kasi gagala, kasi mahal ang bayad, tapos ang ganda ng amenities, tapos gagala ka lang doon, tutulog ka lang, kinabukasan. Sabi ko, I mean, the place was nice, but I think it was a wrong move. Kasi dumating ako doon, hapon na, 4:00 na. Tapos the next day, alis na lang. Anong gagawin? Tapos gumala pa ng gabi, parang ayaw ko umalis. But anyway, Marriott in Hamilton, nahack po yung kanilang system. Bakit gustong i-hack? Kasi maraming information ang nangyayari doon sa hotel. Punta ka ng hotel, tanungin mo, ay nandito ba naka-check-in si Attorney Celis? Hindi ka pagbibigyan yan. O kung alam mo na nandiyan ako, ma'am, ano po yung room ni Attorney Celis? Hindi ka pagbibigyan. Ma'am, may kasama ba si Attorney Celis? Hindi po ka pagbibigyan. Because these are data privacy. Or kung gusto mo, sabihin mo, ako siya, ma'am, darating po yung kaibigan ko, si Attorney June Villegas, pakisabi lang sa kanya na nasa room, ganito po ako, akyat na lang siya. Or, tawagan mo ako para ka. These are waiver na pwede, or binibigyan mo sila ng authority. Now, going back doon sa hotel, Hamilton, nahack po yun. Bakit? Kasi nandun yung mga top executives of top corporations and even state presidents and heads. Nakita dun guys na nandun sila. Minsan, alam naman natin, humans as they are, mayroon silang kasama. So yun, bibinta po yun, pa-blackmail po yun. Si President Celis pumunta dun sa Amerika, kasama siya lang daw mag-isa for a travel, tapos nag-check-in sa Hamilton Executive Presidential Suite, tapos nakita mayroong mga ganito, di ba? So these are considered as breach, di ba? So bakit nila binibreach? Kasi nga binibinta nila yung information or may balak po silang iba-blackmail ang tao or ipapahiya. Okay. Ngayon nga lang yung sa kay Diwata, kita niyo yung kay Diwata, ganon din po yun. Violation pwede rin yun sa data privacy. Ginamit niya yung ID ni Diwata. Nag-violate siya ng ordinance ng Pasig or Mandaluyong. And then, tinikitan siya. Pag tinikitan kasi guys, isi-settle mo yan. Hindi niya sinettle, kinasuhan, lumabas yung warrant of arrest. Si Diwata yung inaresto. Something like that. Madami pa guys. Yung sa Cebuana, bakit naman ng Cebuana PhilHealth UCPB? Kasi nga information, gathering of, apart from of course the money, BPI ganun din po. So in all of this, ang sabi ng batas, data privacy, in the event na ikaw po yung tao, tawag sa'yo controller or processor,
ikaw po nagko-control ng data ng institution nyo, ng FEU, lahat yan. Canvas, picture nyo, mga sinasubmit nyo, lahat-lahat yan. These are data. Ako po yung may control, may responsibility po ako to keep those information safe. Safe po yun na walang intrusion. Kung pwede pa yung firewalls nun, madami para impenetrable, hindi mapapasok. In the event naman na mapasok po yan siya under the Data Privacy Act, DPA, mayroon lang silang 72 hours na dapat i-report. Kung ikaw mismo, ang Facebook account mo, sa palagay mo na breach, hindi po ako ito, bakit ganito? Yan. Cry, gano'n. Cry more, gano'n. So, ang mangyari, saan ka? Ang ginagawa natin, report agad sa sa social media, o Rafi Tulfo in action. Walang masama sa Rafi Tulfo in action. But ang sabi ko is, mayroon ka ring alternative sa batas. Punta ka sa Data Privacy o National Privacy Commission. Sabihin mo na anong tawag nun? Na breach or na prejudice po ang account mo. Or if you think the information that was disclosed to the public, which you did not authorize, came from that particular source, sulatan mo yon. Sabihin mo ganito lahat-lahat. Because they will be liable. So itong mga breaches na to, patunay lang po ito na delikado somehow ang data natin. Kahit sa cellphone, guys, wala po. The moment you use that one, nandun na po yung data mo. Nandyan na yan. Hindi na yan mabubura. Na-discuss ko na ba si idol natin? Baka nakalimutan ko or maulit pa. Hayaan mo na lang. Si idol Hayden. Kilala nyo si idol Hayden? Alam niyo yun. Hayden Ko. Katrina Halili. Vicky Bello. Di ba? Yun. Pa-record. Yun. Maliban nun sa recording niya na bawal, but during that time, hindi pa bawal yung recording kasi wala pang batas dun sa photo voyeurism. Okay? Photo, video, and Anti-Video and Photo Voyeurism Act. Now, ngayon mayroon na yun. Pero ang point natin dito sa data privacy, nasira yung kanilang equipment, computer, dinala sa Green Hills. Di ba? Kaya pagdala sa Green Hills, alam mo na, lalo na pag, sino to? Artista to. Mayroon tong tinatago. Doon na. May breach na ngayon, di ba? So, delikado po yun. Now, alam natin na pwede mong kakasuhan, pero of course, wala na. Satisfied na, not satisfied. Basta alam na ng madlang people yung mga dapat gusto mong itago. Now, may kaso po, itong si Kadahas. Si Kadahas po, ito po yung ang tanong po dito, guys, yung account mo ba sa Facebook? May Facebook kayo. Yung account mo dyan. Pwede ko ba yung i-access? Tapos, yung makikita ko doon na incriminatory sa'yo, kailan kita ng kaso? That is the question, the issue, the legal issue raised in the case of Kadahas. Yan. Ngayon, sino po to si Kadahas? Si Kadahas, guys, makinig po kayo kasi baka biglang kukunin ang cellphone mo ni mama. Haha, lagot ka. Okay. Ma, no, please. Nasa hidden po yon, hidden folder. Okay. Kahit nasa hidden, guys, ma-access yan siya kung gustuhin po ng NPC. Kung gustuhin ng Globe, ma-access yan. Kaya lang bawal, di ba? So, kaya nga minsan, may lumalabas pa din. So, dito po tayo kay Kadahas. Si Kadahas, isang lalaki. Nagkarelasyon siya sa isang minor. 12 years old ata or 14. I cannot remember. Basta 12. Tatawagin natin siyang si Nene. Nene! Ganon. May relationship silang dalawa. And alam na natin, stupid love makes you do stupid things. Yan. I'm not saying na stupid ang love nila, but of course, wala naman tayo sabi na age is just a number. Okay. Well, of course, okay lang yun. It's a number if the parties are of legal age. 8 to 12. Si Kadahas, adult. 31 ata si Kadahas or ano. But anyway,
Ito po yung nangyari. Since nagmamahalan sila, ang unang mali nila is that nire-record nila yung mga explicit activities nila for the sake na sa kanilang papanoorin nila eventually. Be, sige na, payag ka na, be. Kasi para lang naman to sa consumption natin. Para mayroon tayong balik-balikan. That is, I mean, a stupid act, okay? So, si Nene naman, bata. Si, oh, sige be, ganon, Nene. O, sige, ito ha, lollipop. Joke lang yun ha, walang lollipop doon. Okay, ganon, di ba? So, ang nangyari ngayon, yun na. Kumakain na kayo ng breakfast dyan, be? Mayroon pa bang tao dyan kahit isa lang? Wala na. Okay lang. Yan, salamat sa puso at sa kadaliri. So ngayon, since bata si Nene, 12 years old, alam naman natin, without any malice, kung ang bata is into explicit activities, magbabago ang ugali, magbabago ang katawan. Okay? Magbabago lahat. So napansin po ng mama na bakit erratic to si Nene? Bakit ang katawan niya bilang, I don't know, bilang nagtanda or ano ba? So nagdududa na siya ngayon. Nene, okay ka lang? Naka-drugs ka ba? Mama, what are you talking about? Ganon. Nene, may narinig po ako na may karelasyon ka. Mami, issue lang yan. Hindi, it's not true. Ganon. Until such time na confirm na karelasyon niya nga si Kadahas kasi nga may Facebook. So, bilisan ko na yung kwento. Napilit si Nene. Nene, sino to? Sino to? Sino to? Sino to? Si Kadahas, mami. Sino to? Boyfriend ko. Wala. Ganon. Kasi edad na yan eh, tito mo ah. Ito mga dagdag ko na to. Okay. Pero mami, we love each other. Oh, we love each other daw. Sabi niya, hiwalayan mo na yan, mami. Ganon. And then, at one point, nalaman ni mami na mayroon silang mga Facebook account. Di ba? Pag nagmamahalan talaga, you could do things which later on you will regret. Not all things, though. So, yun ang nangyari. So, mayroon silang Facebook account. At alam mo guys, kayo, ginagawa nyo yan. Pag nagmamahal, be, mahal kita, mahal mo ako. Opo. Ngayon, kung ano yung password ng Facebook mo, ganun yung password ng Facebook ko ha, para ma-access natin anytime. Kasi wala naman tayong tinatago. Di po ba, bebe? Opo, babe. Ganon. Di ba? Ganon ang nangyari. Which, of course, that is not the proper way. Kasi kung cellphones are extension of your personality, privacy mo yun. Nandun lahat, kahit lahat. So, you have the right to refuse kahit si mama mo pa, kahit asawa mo pa. Wala po yun. Sa amin dito, walang pakialaman ng cellphone. Pag tumunog yung cellphone ko, inaabot sa akin, nakataob pa yan para hindi makita kung sino tumawag. Sa inyo, iba. Not sa inyo, sa iba, ganun eh. Tumawag si ano. Ganito talaga. Well, that's fine kung ganun daw. That's how the system goes in your case. Pero bawal po yun. So yun, they did stupid thing. Mayroon silang Facebook account and then may isa pa. Sabi ni mami, Nene, ano to yung Facebook account mo? Bakit profile pic ang gamit dito ni Kadahas na yan? Ganon. Sabi ni mami, bigyan mo ako ng Facebook password. Me, I do not know. Nene, hanggang na-pressure si Nene, binigay ang Facebook password. So, binuksan ngayon ni mami. Lagay niya yung password, asterisk, blah, blah, ganun, kung ano. Lumabas ngayon ang account nila, account ni Kadahas. Nakita dun, guys, yung mga pornographic material. Yung mga binibidyoan niya si Nene, natutulog, naliligo, kung ano-ano pa. So, lalong nagalit si mami. What the? Ganun si mami. Bottom line, kinasuhan nila si Kadahas. Di mami, kasi may kliyente akong ganun doon eh. Mahal ko siya, mi. Hindi natin siya kakasuhan. Ito naman, basketball player. Varsity sa STI. Ang girlfriend niya, 14. Tapos, we are adults with no malice. May nangyari sa kanila. Nabuntis. Sinong anak?
Sinong anak? Sinong anak? Sinong ama? Mami, anak nandito pa. Sinong ama? Siya po. Oh, ganun. Ah, yung basketball? Yung nagdi-dribble? Ganun. Magaling mag-shoot? Ganun. Kinasuhan. Sabi niya, sabi ni Dita Privacy, hindi ko pwede sabihin pangalan kasi baka i-check ko, kayo pa naman, stalker. Sabi niya, pero mami, wag na. Hindi ko siya i-file na ng kaso. Bahala ka, mami. Hindi ako magpa-file. Hindi ako pipirma. Hindi niya na-realize na 14 siya at that time. And in that case, ang mama po ng parents ang magsampa ng kaso kahit ayaw pa ng anak. So, yun. So, short story, kinasuhan nila si Kada. Si Mami ang nagkaso. Ngayon, piniresenta ang mga dokumento like yung mga video, pornographic materials, etc. Of course, nag-object ang abogado ni Kadaha. Sabi niya, no! Those evidence, those photographs, those recordings cannot be used as evidence against my client. Why is that so? Because number one, my client did not authorize Tita. Oh, Tita. What the Tita? Tita, the mother of Nelly to access my account, to access his account, and therefore, any extraction of any photo, document, etc., are inadmissible in evidence in any proceedings because it was illegally obtained. Ganun kaganda ang argumento ng abogado, no? Pero sabi ng korte, wait, sandali. That may be true in normal circumstances, but when a person is accused of a crime and then undergoing proceedings, then, anong sabi? It is proper and allowed. For two specific reasons or instances, it relates to the determination of criminal liability of the person, and second, it is necessary to protect the rights and interests of the innocent person. So, allowed po yun, guys. Allowed in the case of Kadahas. So, walang nagawa si Kadahas. Talagang ang mga dokumento to, ganun. So, mag-ingat-ingat po tayo dyan. Hindi ko naman sinasabi na nagagawa po yan, pero delikado. Kaya nga yung mga criminals or mga suspects, pag nahuli, sequester ang cellphone, titingnan ang laman ng cellphone. So that is an exception, Kadahas case po. Bilis na ako ha. National Privacy Commission, hanggang ano pala tayo 10:30. National Privacy Commission, ito po yung, kung mayroon po tayong Consumer Act, at saka mayroon tayong DTI and Data Privacy Act, National Privacy Commission. May mga functions po ito. Rulemaking, obviously, sila naggawa ng mga circulars, papatupad. They do rules and regulations that would further implement and make effective the provisions of the Data Privacy Act. Advisory. If you are a company, an entity, you may seek advice. Ano bang gagawin namin dito? Tama ba itong gagawin namin? I-discard namin? Or even if you are an individual person, the data subject, you could also ask advice freely from the NTC. Public education, ngayon, nag-room to room na sila, lahat yan sila pumupunta kung saan, ini-educate nila yung public na, ganito po, ganyan. Meron kayong karapatan. Sa malls, alam niyo yan sa malls, grabe yan. Sir, libre po ito, huwag kang mag-alala. Come on, walang libre po ngayon. Wala pong libre. Sa tingin ko kahit na sabihin nila libre, may kinukuha sila sa iyo na information. Sa akin nga sa Bacolod, ayaw na ibigay yung panalunan ko na payong unless magbigay ako ng information. Because again, that's why they are educating the public. Compliance and monitoring, of course, importante ito. Kung may rule, may batas. Tapos there is no monitoring whether those persons who are supposed to comply with that are checked. Walang kwentang batas na yun. So that's why mayroong compliance and monitoring for the National Privacy Commission to see to it that there are compliances on their investigation and complaint. Doon ka mag-file ng kaso, sila po ang mag-investigate, and of course, enforcement. So yun po yung saklaw po ng ng National Privacy Commission. Take note, sa quiz po natin, may sinali po ako dito na hindi kasali among the functions of the National Privacy Commission. So ang mangyari po dito, titingnan nyo kung ano po yun siya. Scope and application of the Data Privacy Act. Pag sinabi nating scope, anong saklaw?
lahat po ng pag-process ng lahat po na information are generally covered by the Data Privacy Act, and therefore that these are protected. Now, sa liability naman, it could be a natural person or juridical. Pag juridical entity, sa entity naman, alam naman natin, ang entity itself has no criminal liability. Those responsible officers, presidents, directors, etc., sila po ang mananagot. So for example, sa FEU, example natin, ang data mo dun lumabas. May kaso ka na health reasons, tapos nandun sa tawag nito, USH, tapos lumabas po yun. Napahiya ka sa school. Napahiya ka, niridicule ka na, talaga ganun pala siya. Hindi ko talaga alam. Akala ko normal yan siya. Katabi ko pa ngayon lagi eh. Tapos nagchichika pa kami. Parang gano'n, di ba? Kasi mental health. Napahiya tuloy ikaw. Na-stress ka na ngayon. Ngayon, si mama mo stress na din kasi ayaw mo nang kumain, nasa kwarto ka lang. Ano to, mami? Sinasabi nila na isa po akong baliw. Ganon, di ba? Kakasuhan ni mami. May karapatan ba si mami mo magkaso? The answer is yes. Violation of your rights under the Data Privacy Act. And sinong kakasuhan? Kasi FEU, an entity, ang nag-process kung sino yun siya. Processor. Pwedeng hindi siya masali kasi nga nag-process lang ako. Doon ka sa controller kasi sila yung nagko-control. Sila po yung nagsi-safeguard at sila po yung may control kung sino lang may access sa data mo. And of course, the president. So if I were a lawyer, kasuhan ko yan silang tatlo. Let them explain their respective contribution or participation in that leakage. Bahala na ang korte mag-determine na, oy, processor, wala ka pala, hindi ka kasali. Oy, controller, kasali ka. President, mas medyo etc., etc. Now, processing of information, pwede po yun, except in A, no? Sabi po dito, personal controllers and process. Even if they are abroad. Alam nyo ba guys, mayroon tayong concept na criminal jurisdiction. Mayroon tayong concept of criminal jurisdiction. Ano tong criminal jurisdiction? You cannot be prosecuted of a crime you commit in the Philippines if you are abroad. If you are outside the territory of the Philippines, and provided that the case has not started yet. Wala pang kaso, kinasuhan ka pa lang, wala ka sa Pilipinas, saldi ko. Alam na yun. Kakasuhan yan, saan siya? Espanya, doon di Bebo Este. Okay? Espanya. Como está Espanya? Doon tratamos con las familiaridad. Marang gano'n, no? During our time kasi, we were required to have Spanish subjects, no? So medyo may idea tayo sa Espanyol. So yun, hindi makakasuhan si whoever or kung may kaso lang like kay ex-presidential spokesperson Harry Roque, hindi magpapatuloy ang kaso kasi nasa labas siya. Walang jurisdiction ang korte sa kanya. Sa simula. Pero dito sa DPA, Data Privacy Act, even if you are abroad, for as long as the technology that you use, the equipment that you use is located here in the Philippines, or you maintain an office here in the Philippines, you could be liable. Now, not all informations are covered by the PDA. Hindi po lahat na information. Kasi sabi natin kanina, essentially when you talk about data, it covers all information. Dito po hindi po lahat. Kagaya nitong ABC. Sa ABC, anong common denominator dyan, guys? Guys, anong common denominator dyan? Government. So in other words, if you are a person, you were previously employed in the government, you are an applicant for a franchise, and then you submitted documents relative to your application,
or you were an employee, again, as I mentioned, and letter B, all information relating to those instances are not protected by the DPA. Makikita natin sa investigasyon. Bryce Hernandez. Okay. Ganito yung mga information na kinukuha sa kanya. Pwede niya bang sabihin, violation of my rights under the data privacy note, information along those sorts because it relates to your performance as a government employee or officer, no protection. Ganon din po sa mga stronghold. Stronghold, ito kasi yung mga companies, na mga contractor, sine-check yung kanilang mga sinabmit na dokumento. Nalaman doon na si Diskaya pala may-ari ng mga 9 companies na magbibid, bid rigging. Kasi nga, kahit saan mapunta, siya pa rin panalo. Okay? So, anong sabi? Pwede di ba makontest yun? No, Your Honor, you cannot do that. That is a violation of my data privacy. No, because again, that information or those information are excluded from the protection. Now, personal information for literally, information, public authority, information on compliance with the provisions of AMLA, and personal information collected from residents of foreign, pwede po yan sila. No protection. So sa quiz, take note of this 7 kasi mayroon doon mga enumerations along this line which of those are not protected or are protected. Again, these are exclusion from the protection of data privacy. Data sharing generally not allowed. Alam niyo yung sharing, o paki-share naman ng ano mo dyan, o sharing. So I am an entity, type authorize mo ako. You authorize me to gather or to gather information, to collect information, and to store information. But without your consent, I could not share that with my sister companies or other entities. That is prohibited data sharing. We discussed already what is personal data and data breach. Pag data breach, of course, napasok po ang sistema kung saan nandun po yung information mo. Doon na stored, etc. So, hindi naman ikaw yung pwede ang information mo nasa FEU. Example natin, pinasok. Okay? May mga tao na nag-hack ng system ng FEU. And then napasok po yun. That is breach. So, advisean po tayo na may data breach. Ganun ginagawa ng mga bangko, BPI dati. Huwag kayong mag-alala. Malamang isa kayo sa nakuna ng pera because of the hacking incident. But stay put, we are fixing this problem and we are fixing this fast. We will return back the money that was stolen at the expense of the company, something like that. Okay, now, processing, of course, by the word itself, any operation. Anong purpose ng pag-process? Lahat po yun, to collect, to record, organize, store, etc., etc., processing. Personal information. Dito guys, makinig po kayo. Mahilig kayo sa 1SEU. Talagang maganda talagang sabi ng to express what you feel, di ba? Talagang papalabas mo talaga. But mind you, there are jurisprudence, there are cases that a person is liable for violation of data privacy. Kasi po guys, ang violation ng data privacy, kadalasan may kaakibat po yan sa cyber libel. Kaakibat. Hindi not necessarily all the time, but sinabi kong kaakibat kasi may violation ka ng data privacy kasi nakuha mo yung collect and then pinost mo at saka kung anong pag sinasabi mo. To my discredit. Napapahiya po ako, libelous po yan. Defamatory po yung sinabi mo. So kaakibat po yan sila. Now, anong sabi sa personal information? Guys, sabi po dito, hindi lang porket hindi mo pinangalanan ang tao, libre ka na sa prosecution or sa liability.
It's just because you did not name that individual in your posts or on the data that you have published, libre ka na. Titirahin mo yung isang professor sa 1FAU. Okay lang yan guys kung tinira mo sa issue. May isang professor, hindi binubura yung kanyang sinusulat sa blackboard or sa whiteboard or whatever. Hindi natin siya tutularan. Parang ganun. Pero pag karakter na po ang binabanatan mo at saka hindi na sa issue at pangalawa, kahit hindi mo siya ni-name, dali ka doon. Nilait mo yung isang law professor. Lahat personal na. Oo. May HIV siya. Anong HIV? Hair is vanishing. Nawawala yung buhok. Nagtuturo siya ng law. Okay? At alam mo guys, may goatee pa siya ha. Kalain mo. Tapos binanatan mo doon ng marami kung mga ano-ano. Then, if your statements there constitute libelous or are libelous, pwede ka kakasuhan, cyber libel. Nino, kakasuhan kita. Kahit hindi mo sinali yung pangalan ko doon, pero sabi dito, it is apparent or it could be reasonably or directly ascertain the entity of that person. Ako po yun. Sino ba yung ibang nagtuturo ng law doon? Si Sir Jun, ang daming buhok nun. Si Ma'am Bakay, ganun din. Si Ma'am Isip, lalo na hindi sila lalaki. Sino ba may goatee dyan? Ako. My point, guys, is that may mga kaso ako na hinandol in the past na despite the fact that that person is not named, if it could be reasonably imputed or attributed to that person, wala, dali ka. Kaya nga mali po yun. Hindi ko naman sinabi Ano po sinabi? In fact, yung ibang nag-share nun, magiging liable pa. So, ang advice niya during our seminar, ang advice, guys, mag-like ka lang. Kasi minsan kasi, alam naman natin sa social media, may kaibigan ka. Sabihin ng kaibigan mo ngayon sa iyo na hindi mo siya sinusuportahan. Sabihin niya kay Denise, alam ko Denise, friend tayo. Ba't hindi ka nag-comment sa post ko? Inaway kaya ako ni Marian. Denise, mag-comment ka doon. So, mape-pressure ka. Sabihin mo, tama yung ginawa mo, Denise. Kung ako lang, hindi lang ganun ang mangyari kay Marian. Sapak ang makukuha niya sa akin. Parang ganun, no? So, in that case, bawal po yun. That's why ang advice, mag-like ka lang. Nag-like naman ako because jurisprudence would tell us na, wala namang, there's nothing harmful pag nag-like ka. Hindi nila alam kung anong nilike mo. So, kung ako po yun, ano ba masama dun? Masama kasi ganito. Hindi naman yung nilike ko Ang inilike ko naman ang pagka-post. Di ba? Hindi ko naman nilike. Ito yung nilike ko. So, marami kang lusot sa pag-like. So, sabihin mo lang doon kay Marian, nag-like naman ako but not necessarily to put comment or to put to put wood to a burning fire. Okay. Ganon po ang sistema. Now, sensitive personal information. Sabi natin kanina, guys, lahat ng information covered. Pero mas malaki po ang penalty kung ang na-violate ay ang personal sensitive information or sensitive personal information. Bakit sensitive? Kasi isa lang ang bottom line nito, guys. You will be subject to ridicule. Ha? Talaga? Ganon siya? Aborigines pala yan siya? Talaga? Hiwalay siya? Hiwalay? Bakit? Ganito? Ang tanda niya na. Grabe. Talaga? Ano yung gender niya? Ano yan siya? LGBTQI, STUBW. Ganon. So in that case, mare-ridicule ka. Health. Ganon din education, genetics, sexual life, or peculiar to an individual. Guys, sorry to say this, pero pwede ko i-share to. Hindi po to ako kasi baka mayroong mga infirmity na ganito sa inyo. Pasensyahan nyo na, hindi ko nire-refer. May kaibigan po ako na talagang pilyo. May kaibigan kami na yung kanyang tenga, alam nyo naman yung tenga, di ba? Mayroong, tawag nito? May maliit na tumutubo sa gilid.
I don't know what's that called. Wala namang problema doon. Pero naglulukuhan lang naman kami. Ang tawag niya doon, Bluetooth. Dala si Bluetooth. Kasi nga, mayroong, grabe, ang sama niya. Sabi niya. So, kami magkwento, saan si Bluetooth? Ano Bluetooth? Kasi nga, yung parang wire dito sa gilid, Bluetooth yung tawag niya doon. Signal daw yun. So, masama. That is considered sensitive personal information, peculiar to an individual. Okay? So, all of these things, so take note of that. And then we have personal information controller. Of course, siya po yung nagko-control. Minsan, ang data gathering po, sinasabi niya sa iba, nagsasubcon siya. Okay? So that's why excluded po yung tao na instructed. Kung ako yung sa FEU, IT po ako, controller po ako, pwede na may mga data na ginagather sa labas. So take note of the exclusion of the term, like instructed another or personal family household. So of course, controller ko ako, nandito po ako sa bahay namin. Alam ko yung mga information ng mga anak ko dito. Lahat lang. Matatawag ba akong controller? Hindi. An individual who collects, etc., in connection with individual's personality, family, or household affairs. Personal information processor, ang clue lang natin dito, nagpa-process at outside ang source. So, what else? Ito, guys, importante ito. Lumabas po ito sa quiz. Ano ba yung karapatan ng journalists? They are protected from revealing their sources. Kaya nga minsan, ginagamit dito ng mga bias na mga reporter na mayroon po kaming confidential source na ganito. Kasi kung ganun yung kanilang claim, under the law, Republic Act 53, as supported by Section 5 of the Data Privacy Act, they could not be compelled. They could not be compelled to what you call this one, to reveal. And by the way, guys, sabihin nyo sa akin kung may nakikinig na parents nyo dyan, ha? Kasi kahapon, o the other day, nagkwentuhan kami ng mayroon kaming Tuesday and Thursday club. In-invite nila ako sa mga gender na naman, mga lalaking professors ng IABF, no? Nagkita-kita kami, and then na-discuss po doon. Alam mo, sir, sa recording minsan, nag-a-attend po o nakikinig po yung mga parents. Yan. Okay sa akin yun, guys. Mas gusto ko yun. So, if ever ang topic natin maganda, lalo na pag BP22 na po tayo, bouncing check law, yan. Sabihin mo, ma, gusto mo bang makinig sa lecture ni Attorney Celis? O yan. O sige, mag-check lang ako ng attendance, kakain ako, ikaw dyan. Ha? Hindi. Para lang sa ganun, alam din po nila. Gusto ko rin at least, alam nila na kahit nasa bahay ka lang dyan, dogi-dogi ka lang dyan, mayroon tayong lecture. O sabihin mo, ma, may tanong ko sa akin sa BP22, o lecture namin next Saturday, makinig ka dito. O data privacy, ma, bawal yung ginagawa mo sa akin, makinig ka doon. O ito sa atin. For the parents out there, kung naka-speaker kayo dyan, good morning po, ma'am, good morning po, sir. Yan. So dito na tayo. Ano yung data privacy? Tapusin ko lang to, guys, ang data privacy principles. Give me 10 minutes para po mag-check po ako ng attendance. Data privacy, ay sa principles po na ito, I will just be discussing this in passing. Legitimate purpose. Because number one, if there is data gathering, mayroong data gathering ngayon, dapat simula pa lang sasabihin sa'yo kung anong purpose. Marketing ba yan? Research ba yan? Ano ba yung gusto niya? And kung ang purpose niya is not clear, only for recording, naku, matakot ka na. I-record ka lang or kahit na gano'n, hindi mo alam, bawal po yun. So, the data privacy principles, one, the primary there is legitimate purpose. From the start, kung ikaw po yung lalapitan, tanungin mo na. Si Attorney Kada, nilapitan niya ako. Sabi niya, attorney, pwede ko ba makuha yung information mo at yung stand mo? Bakit, attorney? Sabi niya, kasi may dissertation po ako. Ang dissertation ko is ganito. Why litigators, meaning to say trial lawyers, on the latter years of their age and practice, shift to academe. Yan. Ganun yung kanyang thesis, talagang tumpak na tumpak talaga ako, parang icing talaga ako or cake talaga ako na, kasi ilang years ako, 1997 until recent, even ngayon, nagpa-practice po ako, pero binawasan ko na.
Ngayon, dito na ako sa academe. Sabi niya, attorney, ano ba yung factor? Bakit nagsishift po kayo? So initially, kininto ko sa kanya, talagang tama yun, attorney. Tumpak mo sa dissertation ko. So in that case, alam ko yung legitimate purpose. At saka alam ko na hindi i-reveal ang pangalan ko because on survey, respondents lang po. Ilang respondents but not to reveal the identity of the person being surveyed. So alam mo yan, lahat-lahat, collection purpose, legitimate purpose. Now, consent po is required before even the start of the conversation or the collection. Consent is, ganun po yun kahit na tumawag ka sa sa Metrobank, Security Bank, or whatever service providers, sa phone, sasabihin, this call is recorded. If you do not want to proceed, kindly hang up. If you want to proceed, press 1 because that is asking for your consent. Why is that so? Because the matters that you will tell them are or will be recorded. Yan po yung sa legitimate purpose. Data subject, alam po natin, tao po yun, human being. There could be no data subject if that is a natural person. I'm sorry, if it is an artificial person or juridical or legal entities, wala po silang feelings. Wala po silang feelings, hindi sila masasaktan, wala po silang moral damages. That's why data subject must be individual human being. And now, ang notice po, this is related pa din kanina doon, kailangan alam mo po yon. Generally required po yan. And in fact, take note of this. These are the minimum data that must be informed, must be apprised. You must be apprised of this prior to the data gathering. Sino ba po ang magkocontrol ng data? Saan tataguin? Hanggang kailan po ito? Anong purpose? Sino ba may access nito? Lahat-lahat po ito para alam mo. Kasi if ever lumabas po yan, lalo na pag sensitive. For example, ang data is about mental health. Tumpa ka doon na lagi kang magwala. Nagwawala ka for whatever reason. So during your more or less same period, in-interview ka, bakit nagwawala ka? Kasi bigla lang po uinit ang ulo ko pag may nakikita po akong color na pula. Example lang yan ha. So yun, ganun. Ngayon, pag nalaman ng iba yun, wala na, pula. In that case, that is not allowed. So, kailangan talaga yung consent must be on the outset. And it could be in writing or electronic. And kung minor naman, of course, sa parent, natural guardians with who are the parents or legally appointed guardians if the parents are not available. Now, take note po dito, kayo guys, nagbibigay kayo minsan ng consent electronically by saying, I do or yes. Pwede ba ako mag-joke? Kaya lang, bawal are you 18 years old or older? Are you 18 years old or older? Press mo yan. Ganon, di ba? Press mo yan. Ganon po yun. Or, yung mga website, yung mga wifi pala, sa Wi-Fi. Naku, mahilig kayo dyan kasi nagsisave po kayo. Ay, may Wi-Fi ba dito? Kahit saan ka pumunta. Alam nyo ba hanggang ngayon, nagamit ako ng Wi-Fi sa Japan at saka sa Taiwan kasi naubusan ako or walang nalobat yung aking packet Wi-Fi. Hanggang ngayon, may mga invitation because again, nandun po yun sa, tawag nito, privacy notice and consent. That if you are willing to avail of their Wi-Fi, you consent that the administrator may access your contacts, photos, etc., etc. That's why magtaka ka minsan, bakit ako nakakatanggap dito? Hanggang ngayon nakakatanggap ako ng affairs doon sa Buda ba yun sa Kaohsiung, lahat-lahat doon. Kasi nga gumamit po ako ng Wi-Fi. Ganun din kayo guys. At makikita bon kung saan ka nagwa-Wi-Fi, kung saang lugar po yun. So, ingat-ingat po tayo. Kung may load ka lang naman, bakit ka pa magwa-Wi-Fi? Kasi nga, delikado po. Or kung gusto mo mag-Wi-Fi, tingnan mo yung privacy notice and consent kung ano yung ma-access. And perhaps you could disable those. Kagaya ng Angkas, di ba? Or Move It.
pag nag-application ka, mayroon dong kung anong pwede nila ma-access. Yung sa akin, yung ina-access lang nila, yung ano lang, yung pwede. Or sasabihin mo na they could access only by the time that you are using the app, not all the time. Okay, so ingat po tayo guys kasi doon po, hindi mo masisi sila eventually if they have those data. Kasi nga may consent ka and inadvertently, you have given your consent. Hindi mo lang alam, ganun eh. So basahin po natin. And then how to give your consent, sabi po, it's writing, electronic, or recorded. Take note that no consent is implied. It must be expressed. Ito, labas po ito sa quiz natin. It must be expressed po. Then, last topic is, dito tayo sa last, no? We have transparency. Alam mo naman guys, transparency. Kahit dun sa New Government Procurement Act, we have this concept about transparency. Wala pong tinatago. Lahat-lahat sinasabi sa'yo kung anong purpose. Walang tinatago. Yung sa mall, naku, delikado kayo dyan. Hindi yan sila transparent. Kukunan ka ng information. Sino ba bibili ng kondo sa mall? Kung totoo sa inyo. That is part of their publicity and that is part of data gathering. Kung seryoso ka bibili ng kondo, pumunta ka ba ng mall? Hindi ka ba pupunta sa developer? Hindi ka ba pupunta dun sa DMCI, SMDC, ano pa ba? Cityland, no? Kasi nga, yung purpose nila nun actually is survey. Tapos, minsan sabihin pa sa'yo, hindi ako ba, sir, magbigay ka na lang po ng name, 5 pangalan po na potential na magiging maano namin. That is not allowed, di ba po? Data, yung sa ano nga, ngayon nakakatanggap mo ako ng, ng message dun sa Shark Loan. May kaibigan ako, tawagin natin siya sa kanyang totoong pangalan. Luing. Pero palayaw lang yun. Nakatanggap po ako ng mga messages na friend mo si Luing, hindi na siya nagbayad na kanyang loan. Talagang kakasuhan siya namin at ganito, masasamay ka kasi ginawa kang garantor. Pwede ka bang gawing garantor na wala kang perma, wala kang alam? Eh kasi minsan hindi nila natatakot yung iba kasi okay lang ako, lawyer ako. Pero yung iba, sasakyan yun, magko-communicate, i-ignore mo yan. But again, the point is, violation po yun siya. Proportionality, dapat proportion. Anong proportion? The proportionality there is proportion po ang data na kinokollect sa'yo sa pakay sa purpose po ng data, sa purpose po ng activity. Kung for example, ganito lang yung purpose, then of course, the questions would be limited only for those information related to the purpose of the data gathering. Hindi na po yan related. Mayroon nga akong kasamahan dati sa sa law office. May mga applicants, kung ano na tinatanong, that is not allowed. Buti na lang aplikante, so hindi pa magrereklamo, pero magrereklamo yung iba. Di ba? Ako, mayroong mga instances na ganyan. Bis, nakailang version ka na, anong kinalaman yun sa interview? Di ba? So minsan uncomfortable. That's why mayroon kayong OJT, tinuturuan kayo how to answer questions which you don't like. Kasi hindi mo na pwede sabihin, sir, mag-walk out ka or ano mo siya, insultuhin mo siya, sir, ano ka, pedophile ka, kasi endanger din po yung application. So how you would, sir, I'm sorry, I cannot answer that one. And please, sir, I'm getting uncomfortable of that. Parang ganun, in a polite manner. Proportionality again. Okay? May mga chika pa sana ako sa inyo, kaya lang baka lalabas po ito na issue. May mga faculty in the past, not only in FEU, natanggal dahil dito. Dahil dito. Na, like for example, nanghihingi sila ng screenshot, could you imagine? Nanghihingi sila ng photo ng kanilang students na nakatopis para bago bibigyan ng exam. Grabe. So of course, ang student na yan, totoo. Ang student na yan, walang magawa, nagbigay ng 2-piece na picture. So pinatake ng exam. Pasar. Okay? Tapos ng semester, nagtahimik ang estudyante. Naku, yung teacher, palagi pang nagme-message. Ganito. Nanakot pa. Kung hindi magpadala ng iba, nakikita mo to, ganito, papadala. Buti na lang natauhan ng estudyante, nag-report sa school, tanggal ang teacher. Pero, tinahimik po yon.
kasi that is damage control. Anyway, I will continue next time. I will check the attendance and thank you for attending. So, sandali lang ha.